Si Ramon ay mahilig kumain sa restaurant kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Ruel. Nangyayari ito kapag sweldo niya na bilang isang dishwasher. Ulila na sila sa kanilang mga magulang at silang dalawa na lamang ang magkasama sa buhay. Namatay sa malubhang sakit ang kanyang ina, samantalang ang ama naman nila ay inatake sa puso. Kaya ginagawa lahat ni Ramon ang kanyang makakaya, mapasaya lamang ang kanyang kapatid. Ito kasi ang labis na naapektuhan sa pagkawala ng mga magulang. Kaya't natutuwa si Ramon dahil unti-unti na itong sumisigla. High school student pa lamang si Ruel. Gusto niya itong makapagtapos ng pag-aaral, kaya tinutustusan niya ito sa pangangailangan sa paaralan. Tutal ay silang dalawa na lamang sa buhay. Kahit maliit lamang ang kinikita ay napagkakasya naman nila yon. Wala rin siyang kabarkada, nang sa gayon ay makaiwas sa inuman o galaan na magiging sanhi ng paggastos niya. Samantala, noong oras ng trabaho niya, ay biglang may nangyaring hindi niya inaasahan. Paano ba naman kasi, ay pinasok sila ng hold-upper. Sumuko na lamang ang mga kahera at ang manager at ibinigay na lamang ang mga pera. Kaya naman agad nang umalis ang mga hold-upper tangay ang pera. Dahil dito, si Ramon ang sinisisi ng manager. Hoy Ramon, bakit wala kang ginawa? Pwisit ka. Sampit ng baklang manager. Paano ako makakagawa ng hakbang sir? Marami sila. Saka, bakit ako po ang sinisisi nyo? Pagdadahilan niya. Kasi ikaw naman ang hindi nila ginulo. Bakit hindi ka tumawag ng mga pulis? Dagdag pa nito habang tinutulak-tulak nito ang kanyang ulo. Paano po ako makakatawag ng pulis Nasa locker po ang cellphone ko. Makikita rin po nila ako. At sumasagot ka pa ha? Mula ngayon ay sasante ka na. Tatanggalin na kita bilang dishwasher. Wala kang silbi. Inutil ka. Sir, huwag naman po kayong ganyan. Nagtatrabaho naman po ako ng maayos Please po, pagmamakaawa niya. Nakuha niya pang lumuhod at nagbabakasakaling lumambot ang puso nito sa kanya. Ngunit sa kabila nito, ay hindi siya nito pinakinggan. Naalis pa rin siya sa trabaho. Dahil dito ay tinanggap na lamang niya iyon. Wala naman siyang magawa dahil isa lamang siyang mababang empleyado roon. Kaya sa nangyari, ay pansamantala siyang naging tambay. Sumasideline na lamang siya ng kung ano-ano para may pangtustos sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Sa kabutihang palad naman, ay nakakaraos pa rin naman sila. Ano ba naman yan kuya? Sa dami ng dapat nasisihin, ikaw pa yung pinagdiskitahan ng manager. Dapat nga yung gwardiya yung may kasalanan nun Hindi ikaw. Payag sa kanya ni Ruel. Naku, kalimutan mo na lamang yun tol. 2 buwan ang nakakaraan yun Wala na tayong magagawa tol. Ganun sila Tugon naman ni Ramon. Alam ko medyo matagal na yun kuya. Pero nang dahil sa manager, ay nawalan ka ng trabaho. Hindi ka na tuloy nakaka-order ng Shopee dahil nagtitipid ka na. Natawa naman si Ramon. Ayos lang yun tol. Luho lang naman yung mga binibili ko noon. At least ngayon tinuturuan ako ng buhay kung paanong magtipid. Kung sa bagay, tama ka naman doon kuya. Pero anong balak mong applyan sa susunod? Meron na akong plano ngayon tol. Malalaman mo rin yun balang araw. Sampit ni Ramon. Nagtaas naman ang kilay si Ruel nang dahil sa narinig. Ano kaya ang binabalak ni kuya? Masyado naman ata siyang malihim. Tanong ni Ruel sa kanyang sarili. Samantala dumating ang hindi inaasahang pagkakataon. Kung saan ay nagkaroon na ng panibagong trabaho si Ramon. Siya ay naging barista sa isang bar. Kaya't natawa si Ruel nang malaman ito. Ano ba naman yan kuya? Barista na trabaho mo, pero hindi mo pa nabanggit. May pasikre-sikreto ko pang nalalaman dyan noon. Natawa naman si Ramon habang nagsasabi ng, sa totoo lang hindi ko pa nababanggit sa iyo ang sikreto ko. Hindi pa ito yun. Ewan ko sa iyo kuya, ang dami mong tinatago. Kamot ulong pahayag ni Ruel. Samantala bumalik na ang dating kita ni Ramon. Sa totoo lang ay mas malaki pa ang kanyang kinikita rito. Kaya't masayang masaya si Ramon. Dahil dito ay nakakabili na rin siya sa wakas ng mga gusto niya. Kaya may nagagawa na siyang unang hakbang sa kanyang plan. Yun ay ang binabalak niyang siya ay maging isang magician. Nag-order siya ng mga gamit sa isang online shop store. Sa ngayon ay marami na siyang nakolekta. May bala kasi siyang sumali sa audition sa isang telebisyon. Makikipagsapalaran siya
at ang layunin niya ay ang sumikat at ang magkapera. Noong sumapit ang audition, ang una niyang ginawa ay nagpa-register siya. Nang makakuha na ng numero, kinakailangan niyang bumalik sa mga susunod na araw. Kaya naman nagpaalam muna siya sa boss niya na liliban siya. Laking kulat na lamang niya nang pinayagan siya nito. At sa totoo nga niya, suportado pa ito sa pagsali niya sa patimpalak sa telebisyon. Kaya tuwing gabi sa pag-uwi niya sa trabaho, doon na lamang siya nagkakaroon ng pagkakataon na mag-ensayo bago matulog. Hanggang sa sumapit na nga ulit ang pagbabalik niya sa audition. Sa pagkakataon na yun, ipapakita niya na ang kanyang talento sa mga judge upang mapili siya sa mga makakalahok. Mahaba ang pila. Doon na lamang niya na ipakita ang talento niya kung kailan malapit na ang closing. Nang matapos siyang magtanghal sa harapan ng mga hurado, hiningi ang kanyang contact number. Tatawagan na lamang raw siya kung matatanggap o hindi. Medyo kinakabahan pa nga siya at nananalangin na sana ay matanggap siya. Gusto niya talagang makaahon sa kahirapan. Yun lamang ang nakikita niyang paraan. Pero sa kasamaang palad, dumating na nga ang araw ng pagtawag ngunit hindi siya natanggap. Nakulangan umano ang mga hurado sa kanyang naging performance. Dahil dito ay labis niyang ikinalungkot iyon. Alam niya kasi sa kanyang sarili na dugot pawis ang inaalay niya para roon. Kaya't uminom siya ng alak at nagpakalasing dahil sa kabiguan. Pero hindi nagtagal ay nakamove on na rin naman siya. Dahil binabad na lamang niya ang sarili sa pagtatrabaho. Kaya't medyo nakakalimutan na niya. Kaya masaya siya na nakamove on na rin siya sa wakas rito. Paano ba naman kasi na wala na kahit papaano ang stress niya? Ipinangako na lamang niya sa kanyang sarili na mag-audition na lamang siya ulit kapag meron ng bukas na patimpalak sa telebisyon. Pero hindi na pagiging magician ang gagawin niya kung hindi ibang talent na. Naniniwala kasi siya na sa isang talent pa niya siya sisikat, kahit mas pagagalingin niya pa ito. Pero bago yon, ay hindi muna siya basta-basta sasali agad sapagkat magpa-practice muna siya para mas mapaghandaan niya ito. Ano? Nakamove on ka na ba sa pagsali mo noong nakaraan? Tanong sa kanya ng katrabaho niyang si Jessie. Sa itong kahera sa bar. Oo, Jessie, tanggap ko na. Ganun talaga eh. May pagkakataon na hindi makakapasok. Dahil dito ay napangiti na lamang ang dalaga. Mukhang gusto siya nitong makitang positibo siya sa buhay. Lingid sa kaalaman ni Ramon, ay may lihim itong pagtingin sa kanya. At iyon naman ang bagay na hindi napapansin ni Ramon. Dahil sa abala siya sa pagtatrabaho, ay hindi na rin siya napapatingin sa mga babae. Samantala tuwing gabi kapag umuwi galing sa trabaho, ay nagpa-practice si Ramon. Hindi siya nakakatulog kapag hindi siya nakakapag-practice. Kaya naman masaya siya na single sapagkat walang gaanong inaalala sa buhay. Ayaw niya kasi na problemahin pa ang hindi naman mahalagang bagay. Kagaya ng pakikipagrelasyon. Ang gusto niyang unahin ay ang ikauunlad ng kanyang buhay. Gusto niya nang magbago muna ang kanyang buhay bago pumasok sa isang relasyon. Samantala, tuwing gabi bago matulog si Ramon, ay nagkukulong siya sa kwarto at doon nagsasanay na umawi. Masaya kasi siya sa ginagawa niya at ito rin ang isa pa niyang talento. Umaasa siya na dito siya sisikat. Samantala sa kalagitnaan ng kanyang pagkanta, biglang nag-text sa kanya si Jessie. Kinukumusta siya nito kung ano ang kanyang ginagawa. Kaya naman sumagot siya na nakahiga na sa kanyang kama. Pwede bang makausap ka ngayon? May mahalaga lang tayong pag-uusapan. Pakiusap pa sa kanya ng dalaga. Dahil gusto rin namang makausap ni Ramon si Jessie, ay pinagbigyan niya ito. Total ay magkaibigan naman sila, kaya naman sinagot niya na ang tawag nito. Kaya't marami silang pinag-usapan noong oras na iyon. Kagaya na lamang ng mga buhay-buhay. Dito natuklasan ni Ramon na gumagaan ang pakiramdam niya kapag kausap ang babae. Maraming salamat sa pagsagot ng tawag ko, Ramon ha. Ang saya mo palang talagang kausap. Pero inaantok na ako eh. Good night. Kita-kits na lang po ka sa trabaho. Pamamaalam ni Jessie. Sa sobrang enjoy nating magkwentuhan, 7 oras na pala tayo nag-uusap. Sige, kita-kits na lang tayo sa trabaho. Siguradong konti na lamang ang matutulog natin dahil madaling araw na pala. Tugon ni Ramon habang tumatawa. Kinabukasan, maagang pumasok sa trabaho si Ramon. Paano ba naman kasi, gusto niyang palaging magpakitang gilas sa kanyang amo. Napapansin rin naman ito ang kanyang kasipagan. Isang magandang senyales yan ng tagumpay, iho. Sa kabila ng kabiguan,
ay nakukuha mo pa rin magsipag. Puri sa kanya ni Miss Aida, ang business owner ng bar. Napangiti naman si Ramon habang nagsasabi ng, ganun po talaga, kailangang mag-move on eh. Dahil dito, ay napangiti rin sa kanya ang amo. Pagkatapos nito ay nagsimula na nga siyang magtrabaho. Napamahal na rin sa kanya ang trabaho niya dahil sa talaga namang napakahusay makisama ng kanyang amo at pati na rin kanyang mga katrabaho. Hindi man kalakihan ang kanyang sweldo, malayo naman siya sa stress, kaya tsak niya sa kanyang sarili na tatagal siya sa ganitong uri ng trabaho. Kumbaga ay hindi siya maagang tatanda. Masaya siya sa ganitong trabaho at noong tapos na nga ang kanyang duty, nakasabay niya sa pag-uwi si Jessie. Sa isang bus lang sila nakasakay nung oras na yun. Siya nga pala Jessie, hindi ko pa pala naitatanong, saan ka ba umuwi ngayon? Tanong ni Ramon. Napangiti ang dalaga habang nagsasabi ng, sa Novaliches bayan ng papa ko. Doon ako nakatira pero nangungupahan lang ako. Ikaw, saan ka nga pala nakatira? Sa Kamarinki ko, Jessie. Kaya kapag bumaba ako ng bus sa Novaliches, sasakay naman ako ng jeep papunta roon. Ganun ba? Napakalayo naman pala ng bahay niyo sa trabaho natin. Oo nga eh, pero ganun talaga. Mahirap namang humanap ng malapit na trabaho eh. Siya nga pala, nasaan ang probinsya mo? Nandun ba ang mga magulang mo at kapatid? Nakangiting tanong ni Ramon. Oo, naroon sila. Parehong nag-aaral ang mga kapatid ko. Ako ang tumutusto sa kanila. Nakangiting tugon ng dalaga. Marami pa silang pinag-usapan hanggang sa yung bus na ay dumating na sa destinasyon ni Jessie. Dito na nagpaalam sa kanyang dalaga. Dahil dito ay pinag-ingat niya ang kanyang kaibigan. Napansin niya na umuulan pala sa labas, kaya't pinahiram niya ito ng payong. Naku, baka wala ka ng payong dyan at ikaw naman ang mapasa mamaya. Nahihiyang pahayag ni Jessie. Napangiti si Ramon habang nagsasabi ng, huwag mo na akong alalahanin pa. Meron akong ekstrang payong. Napangiti na rin ang dalaga habang nagsasabi ng, maraming salamat ha. Sasauli ko na lang ito bukas. Pinagmasdan pa ni Ramon ang pagbaba ng dalaga sa bus. Hindi niya alam pero mukhang nagbibighani na rin siya sa kagandahan nito. Noong makauwi na sa bahay si Ramon, hindi siya makatulog kakaisip kay Jessie. Hindi niya alam kung tinamaan na siya sa babae. Parang ang gusto niya na itong ligawan dahil sa talaga namang napakagaan ng loob niya dito kapag magkasama sila. Pero napagpasyahan niya, napag-aaralan niya na muna ang damdamin niya kung talaga bang pag-ibig na nga ang kanyang nadarama. Ayaw niya kasi na gumawa ng unang hakbang sa hindi pa siya sigurado. Marami siyang nagawang hakbang noon ng dahil lamang sa bugso ng kanyang damdamin. Pero heto siya ngayon at labis niyang pinagsisisihan ng lahat. Kaya nangako siya sa kanyang sarili na pag-iisipan na lamang muna niya ang mga bagay-bagay. Kinabukasan ay masayang isinauli sa kanya ni Jessie ang payong at meron pa itong bagay na ibinalita sa kanya. Birthday ko na sa linggo. Gusto mo bang dumalo sa kaarawan ko? Mabutit na banggit mo yan, Jessie. Oo, dadalo ko para sa'yo. Matapos niyang sabihin iyon, ay kitang-kita niya ang pamumula ng pisngi ng dalaga. Sa loob-loob naman ni Ramon, maghahanap siya ng magandang regalo para sa babae. Titiyakin niya na sobra itong magugustuhan ni Jessie. At sa kapagkakataon na rin iyon para makasama ng mas matagal ang dalaga. Mahaba-haba silang magkikwentuhan sa kaarawan nito. Hanggang sa sumapit na nga ang araw na iyon, kung saan ay nakabili na siya ng regalo at araw na nga ng birthday ni Jessie. Dito niya nalaman na konti lamang ang inimbitahan nito, mga mangilan nilang kamag-anak sa Maynila at mga kaibigan. Maraming handa si Jessie at ayon sa dalaga, siya ang nagluto, katuwang ang pinsang babae. Sinayaw pa ni Ramon si Jessie. Napakaganda kasi ng kasuotan nito noong araw na iyon. Makaraan nito, ay dito na iniabot ni Ramon ang regalo para sa dalaga. Ano kaya ang laman nito? Baka prank to ha? Nakangiting tanong ni Jessie. Hindi yan prank. Tunay ang nakalagay dyan. Siguro, buksan mo na lang yan bago ka matulog mamayang gabi. Nakangiting tugon ni Ramon. Masyadong nakaka-intriga yung mga sinasabi mo at baka prank lang talaga yan ha? O siya sige, sabi mo eh. Inabot pa ng gabi si Ramon sa tahanan ng dalaga bago siya nagpaalam rito. Sobra siyang nag-enjoy sa kaarawan ni Jessie at tama nga ang naging expectation niya. Marami silang napag-usapan hanggang sa umuwi na rin si Ramon sa kanila.
Kaya naman excited na siya sa kung ano ang magiging reaksyon ni Jessie sa kanyang ibinigay na regalo. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, tumawag sa kanya ang babae. Ayon umano rito, ay kung totoo bang nagyayaya siya na magpakasal na sila. O totoo yun, Jessie, matipid niyang tugon sa dalaga. Bakit ang bilis mo naman, Ana? Hindi ka man lamang nanligaw. Natatawang pahayag nito. Bakit? Ayaw mo ba akong sagutin? Nagmamakaawa ngunit paberong tanong na Ramon. Kailangan mo munang tumaan sa panliligaw. Matawa-tawang pahayag ni Jessie. Sige na nga, gano'n na nga lang ang gagawin ko. Sampit ni Ramon. Yun nga ang nangyari. Araw-araw nang nililigawan ni Ramon si Jessie at kinastos niya na nga ang ipon niya upang bumili ng motorsiklo. Ganon siya kaporsigido kay Jessie. Araw-araw niya nang isinasabay sa motorsiklo ang babae. Sa hindi pa nakakaalam, kaya ganito si Ramon sapagkat minsan lamang siyang umibig ngunit napakatindi. Matindi siyang magmahal. Nari ang gusto niya ng pakasalan ng babaeng kanyang naibigan. Kaya gusto niyang makamta ng pagmamahal ni Jessie. Alam niyang mahal rin siya nito ngunit sinusubukan lamang siya. Kaya't sisipagan niya pa ang panliligaw rito. Kaya naman mas gusto pa niyang paghirapan ng isang bagay upang siya ay makakamit ng napakatamis na tagumpay. Naniniwala kasi siya na lahat ng dumaan sa hirap ay may nakaabang na kaginhawaan. Kaya't magtitiis siya hanggang sa mangyari yon. Nakikita naman ni Ramon na masaya si Jessie sa tuwing hinahatid sundo niya ito. Kaya naman palagi niya itong ginagawa. Saka marami na siyang nakukolektang masasayang alaala tuwing kasama si Jessie. Mas ginaganahan rin siyang pumasok sa trabaho dahil alam niyang araw-araw niyang masisilayan ng dalaga. Tuwing weekend naman, ay dinadala niya sa restaurant ang dalaga. Nahihiya pa nga ito sa tuwing niyayaya niya. Mabuti na lamang ay napapapayag niya ito sa bandang huli. Palaging sagot ni Ramon ang kanilang pagkain. At kapag nagbobolontaryo ang dalaga, ay tumatanggi siya at hindi niya hinahayaang gumastos ito. Ganyan siya kabait sa babae. Hanggang sa isang araw, ay niyaya siya ng dalaga na magtungo sa seaside ng MOA. Hapon na nito kaya't hindi mainit ang panahon. Tanaw pa nila ang paglubog ng araw. Nagkataon na pareho pa nilang day off kaya naman nagkaroon sila ng pagkakataon sa istisa. Jessie, ano bang meron at niyaya mo kung magpunta tayo rito? Nakangiting tanong ni Ramon. Gusto mo bang malaman? Kapag kumagat na ang dilim, ay maupo ka sa puno na yon. Nakikita mo ba yon? Turo ng dalaga sa may kalakihang puno. Oo, nakikita ko nga yun. Teka, ano naman ang gagawin ko ron? Napangiti naman si Jessie habang nagsasabi ng, basta, pumikit ka lang. Ipilang ako ng 1 to 100 at matapos nun, ay saka ka dumilat. Napangiti ang binata habang nagsasabi ng, teka, masyado namang maintriga ang gagawin ko. Baka naman iprank mo lang ako niyan ha. Pero sige, dahil sinabi mo ay gagawin ko yun. Mabuti naman kung ganon. Dapat lang na sumunod ka. Dahil hindi ito basta kung ano lang. Importanteng bagay ito. Dahil sinabi ni Jessie, tila nagkaroon ng ideya si Ramon kung ano ang gusto nitong mangyari. Nananalangin siya sa kanyang isipan na sana itama ang kanyang kutob. Kaya naman hinintay niya na lamang ang pagsapit ng gabi. At noong tumungtong na nga ang itinakdang oras, pumilis ang tibok ng puso ni Ramon dahil sa labis-labis na excitement. Naupo nga siya sa ilalim ng puno, saka pumikit. Nagbilang naman si Jessie ng hanggang 100. At noong matapos na itong magbilang, ay saka siya dumilat. Nagulat siya nang makitang nawala sa paningin niya si Jessie. Napakamot ulo siya habang nagsasabi ng, mukhang pinaprank ako ng babaeng yun ah. Ay nako, ano bang meron? Napalingalinga siya sa paligid at hinahagilap niya si Jessie. Pero hindi niya ito makita. Mga taong nagdaraan lamang ang kanyang nasisilayan. Ay nako, hindi ko akalain na hide and seek pala ang gusto niyang laro. Napakabilis naman niya yatang makatago. Alis na sana siya upang hanapin si Jessie. Pero natigilan siya nang may makita na isang colored paper sa lupa. Maayos ang pagkakatupi nito. Kaya alam niyang may kung anong merong nakalagay roon. Hindi nga siya nagkamali nang may makitang nakasulat roon. Pinasa niya ang nakasulat. Pumunta ka sa pangalawang streetlight. Napabuntong hininga naman siya habang nagmamadaling lumapit roon. Muli ay may nakita siyang papel na nakalapag roon. Dinampot niya iyon at muling binasa. Pumunta ka sa nakapark na kotse na kulay pula. Ay nako,
Ano ka ba naman, Jessie? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Baka papagalitan pa ako ng may-ari ng sasakyan? Bulong ni Ramon sa sarili. Napalingalinga pa nga sa gilid si Ramon para lamang hanapin ang sasakyan na iyon hanggang sa makita niya na nga ito. Medyo may kalayuan ito mula sa kanyang kinatatayuan. Nang makapunta siya roon, ay naghanap siya kung saan ito inilagay ang panibagong papel hanggang sa matagpuan niya ito sa ilalim ng sasakyan. Pinilisan niya pa ang pagpulot sa papel dahil baka kasi makita pa siya ng may-ari nito. Muli niyang binasa ang nakasaad roon. Pumasok ka sa mall. Hanapin mo, malapit sa entrance ang papel. Kahit nalilito na si Ramon sa pinagagagawa ni Jessie, ay sinunod niya pa rin ito at hindi nagtagal ay nakita niya ang papel. Pumunta ka sa fast food. Nagpunta nga siya roon at doon niya nisilayan si Jessie. Nakaupo ito sa isang mesa at halatang naghihintay sa kanya habang ito'y nakangiti. Nakita pa niya na suot-suot na nito ang engagement ring na ibinigay niya. Ano bang meron, Jessie? Masyado mo akong pinagod eh. Bakit mo yung pinapagawa sa akin? Kamot-ulong tanong ni Ramon habang nakangiti. Hindi pa ba obvious? Sinasagot na kita kaya suot ko na ito. Nakangiting pahayag ni Jessie. Biglang lumawak ang ngiti sa labi ni Ramon. Parang gusto niyang lumundag na para bang palakas sa sobrang saya habang nagsasabi ng maraming salamat. Maraming salamat talaga, Jessie. Asahan mong iingatan ko ang puso mo. Hindi inaasahan ng binata. Nasagot pa ng dalaga ang kanilang dinner noong gabing yon. Hindi na siya nakatanggi pa dahil naka-order na pala ito. Matanong lang kita, Jessie. Napagplanuhan mo na ba noon pa ang scavenger hunt na yon? Matawa-tawa ang pahayag ni Ramon habang sumusubo ng spaghetti. Oo, matagal ko nang pinagplanuhan ito. Napakadali nga lang na pinagawa ko sa iyo eh. Ang iba nga ay kailangan panghulaan. Sampit ni Jessie sabay kagat ng fried chicken. Napakasaya ko ngayong gabi na ito. Hindi mo lang alam pero para akong nasa langit sa tuwing kasama ka. Yung mundo ko ay parang naging mas makulay kaysa sa dati. Sana naman, Jessie, huwag kang mawawala sa akin ha. Ako kasi ay nangako sa iyo na ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa uli. Seryosong pahayag ng lalaki. Teka, bakit mo nga pala ako sinagot? Ano ba ang meron sa akin? Dagdag pa niya. Napangiti ang babae habang nagsasabi ng, Siyempre, noong una kitang makita ay meron na akong nararamdaman na kakaiba para sa'yo. Nalaban first sight ako sa'yo noon pa. Kailangan ko lang talagang magpakipot sa'yo. Dahil dito, ay napangiti si Ramon. Nag-order pa sila ng maraming pagkain at marami silang pinag-usapan noong gabing iyon. Napagkasunduan na rin nila ang kanilang call sign at iyon ay ang sweetheart. Noong magsasara na ang mall, doon na lamang nila nilisan ng lugar. Hinatid pa ni Ramon si Jessie sa tahanan nito. Labis silang nagpapasalamat sa isa't isa. Para kasi sa kanilang dalawa, yun ang pinakamasayang gabi na nangyari sa kanilang buhay. Makaraan nito, ay umuwi na rin si Ramon sa kanila. Hindi pa rin mawala-wala ang ngiti sa kanyang labi hanggang sa kanilang bahay. Kaya naman napansin na ito ni Rowel at tatanong siya nito, Mukhang masaya ka ngayon, kuya. Anong meron? Anong nangyari sa pangliligaw mo? Sinagot ka na ba niya? Kaya parang abot tenga ang ngiti mo? Sa lawak ng ngiti mo, nagmumukha ka ng papit eh. Oo, ganun na nga. At kanina niya lang ako sinagot. Kanina lang. Masayang tugon niya rito. Mabuti naman, kuya. Sa pamamagitan ni Ate Jessie, tuluyan mo nang makakalimutan ang babaeng nang basit sa'yo noon. Siya ang tinilin, di ba? Kaya muntikan ka nang magpakamatay at minsan na rin naglagay sa'yo para kamahuyan halos lahat ng mga babae. Nako, nabanggit po pa yun. Nakalimutan ko na nga yun eh. Kamot ulong pahayag niya. Sorry na kuya, never mind it. Nang makatulog na si Ramon sa kanyang kwarto, ay bigla siyang nanaginip. Napanaginipan niya ang babaeng niligawan niya noon at nang busted sa kanya. Anito, dapat lamang siyang pastry dahil sa mahirap lamang siya. Isa umano siyang hampas lupa. Ang dapat nitong sagutin ay ang mayamang manliligaw. Bukod sa mabibigyan siya nito ng magandang buhay, mabibigyan pa siya ng magandang lahi dahil gwapo ito. Siya raw ay isa lamang hamak na pobre at patay gutom. Dahil dito ay napabalikwas ng bangon si Ramon. Dito niya nadiskubre na panaginip lamang pala yun ngunit malapit na sa realidad. Ganon na rin kasi noon ang paraan ng pambabasod sa kanya ni Thea. Sa loob-loob niya, sinisisi niya ang kanyang kapatid dahil ipinaalala pa nito sa kanya ang ganong bagay.
Ay nako, bakit ko pa naalala yun eh? May girlfriend na ako. Yun ay walang iba kung hindi si Jessie. Sampit ni Ramon sa kanyang sarili. Pagkuway muli na siyang bumalik sa pagkakatulog. Maaga pa kasi siyang papasok sa trabaho bukas. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nagmamaneho siya ng motorsiklo kinabukasan para pumasok na, medyo nasanggi niya ang nasa unahan na kotse. Mag-aarapan naman ang sasakyan, kaya ang siste ay binabaan siya ng may-ari nito. Hoy, bulag ka ba? Bakit mo sinanggi ang kotse ko ha? Wika ng lalaki. Maya-maya ay may lumabas rin na isang babae. Nagulat si Ramon nang malamang si Thea pala ito, ang babaeng nang bastard sa kanya noon. Nahihilo lang po kasi ako sir. Pasensya na po talaga. Wala naman po atang nasira eh. Paliwanag niya rito. Maya-maya pa ay biglang nagsalita si Thea. Huwag mo na yung pansinin, Han. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa isang hampas lupang pangit. Dinuro-duro pa siya ng lalaki bago ang mga ito pumasok sa kotse. Siya naman ay nagpatuloy sa pagmamaneho. Kaya naman hindi niya akalain na magkakatotoo pala ang kanyang panaginip. Paano ba naman kasi? Pati sa realidad ay hinahamak-hamak siya ni Thea. Gayunpaman, ay may naibulong siya sa kanyang sarili. Sa ngayon, mukhang sa palagay niyo ay may karapatan kayong hamak-hamakin lang ako. Pero tinitiyak ko na magiging matagumpay rin ako sa bandang huli. At pagsisisihan niyo yun. Nang makarating na nga siya sa trabaho, nausisa naman siya ni Jessie kung bakit para siyang matamlay o stress. Kaya naman sinabi niya na masama lamang ang kanyang pakiramdam. Kaya naman napaniwala naman niya ang kanyang nobya. Kaso nga lang, ay hindi pa rin mawala-wala sa isipan ni Ramon ang panghahamak sa kanya ni Thea. Para pag gusto niyang patunayan na talagang magtatagumpay siya sa buhay. At tama ang napili niyang babae na para sa kanya. Yun ay walang iba kung hindi si Jessie na tanggap ang buo niyang pagkatao. Kahit na siya ay isa lamang simpleng lalaki. Kaya naman pakamamahalin niya talaga ito habang buhay. Samantala noong matapos na ang kanilang duty, ay niyaya niya si Jessie na lumabas sila. Nagtungo naman sila sa isang parke. Napakaganda ng gabing iyon dahil walang masyadong tao at puro street lights lamang ang makikita. Kaya naman pagkakataon na nila ito para sa isa't isa. Dahil dito, ay nagbukas ng usapan sa Ramon. Sweetheart, gusto ko sanang sumikat ng dahil sa talento ko. Yun bang pagiging magician? Yun bang pagiging magician? Tanong ni Jessie. Hindi yun. Meron pa kasi akong isa pang talent eh. Yun ay walang iba kung hindi ang pagkanta. Tugon ni Ramon. Kumakanta ka pala, sweetheart. Sample nga dyan. Nakangiting pahayag ng dalaga. Kahit wala pa sa kondisyon si Ramon, ay pinagbigay niya nga ang kanyang nobya. Kinanta niya ang It's Sad to Belong ng England Dan at John Ford Cole. Napanganga naman si Jessie dahil labis itong namangha sa husay niya sa pag-awit. Para sa dalaga, mukhang nalamangan niya pa ata ang orihinal na kumanta nito. Wow, napakagaling mo naman sweetheart. May talento ka pala sa pagkanta. Bakit ngayon mo lang inilabas? Sambit ni Jessie habang pumapalakpak matapos kumanta ang binata. Sa totoo lang, sweetheart, ilalabas ko na rin naman ito dahil may balak akong sumali sa singing contest. Kung ganon, sweetheart, susuportahan kita hanggang sa uli. Tugon ni Jessie. Maraming salamat, sweetheart ha. Alam mo, talagang napakaswerte ko sa'yo. Nakangiting pahayag ni Ramon. Napangiti na lamang si Jessie. Maya-maya pa ay may nabanggit ang dalaga na labis niyang ikinagulat. Alam ko yung nangyari kanina. Teka, ano ba yung tinutukoy mo? May nasagi ka na kotse kanina at hinamak-hamak ka ng dalawang sakay nito. Dahil dito, ay napabuntong hininga si Ramon. Paano mo nalaman yun, sweetheart? Di ba sinabi ko sa'yo kahapon na huwag mo na akong ihatid sa trabaho? Nakasakay ako ng tricycle kanina. Natsyempuhan lang na kabuntutian ng motorsiklo mo at narinig ko ang mga sinabi nila laban sa'yo. Sa totoo lang, sweetheart, gusto ko lang sabihin sa'yo na dati kong nililigawan ang babaeng yon pero binasted niya ako dahil sa mahirap lang ako. Ngayon ipapatunayan ko sa kanilang dalawa na mali ang humusga kaagad ng kapwa. Seryosong pahayag ni Ramon. Talaga? Naligawan mo pala ang babaeng yon? Reaksyon ni Jessie matapos yung malaman. Oo, niligawan ko siya pero noon yon. Hindi ko nga alam kung bakit nag-cruise pa muli ang landas namin eh. Panahon na siguro para ipakita ang nakatago kong talento. Kung yun talaga ang gusto mo, sige susuportahan kita. Payag ni Jessie.
Kaya naman tuwang-tuwa si Ramon at niyakap niya ang kanyang nobya. Ngunit biglang dumating ang matinding pagsubok sa buhay ni Jessie. Paano ba naman kasi, medyo matagal na siyang nakakaramdam ng pananakit ng ulo at noong nakapag-laboratory na, lumabas na meron siyang brain cancer at ito ay stage 2 na. Sa kabila ng natuklasan, ay nilihim niya ito sa kanyang nobyo. Ayaw kasi niya nabigyan ito ng alalahanin sa buhay. Kaya naman kunwari ay malakas siya kapag kaharap niya ang kanyang nobyo. Pero tumaraing naman siya sa sakit kapag wala ito sa kanyang tabi. Ayaw niya ring sabihin ito sa kanyang pamilya na nasa probinsya. Ayaw niya rin kasing bigyan ng mga ito ng alalahanin sa buhay. Ang gusto niya ay maging masaya lamang ang mga ito. Hanggang sa dumating na nga ang audition na sasalihan ni Ramon. Masayang masaya si Ramon dahil nakakatiyak siya na malapit na ang panahon na mailalabas na niya ang kanyang nakatagong talento. Agad na siyang nagpunta sa lugar na kaganapan. Inilabas na niya ang kanyang galing sa pag-awit at mapalad siya na mapili sa makakalahok. Kaya naman agad niya itong binanggit kay Jessie. Maging ito ay tuwang-tuwa sa natuklasan. Kaya naman nangako si Jessie na sa oras ng paligsahan ay manonood siya. Dahil dito ay mas lalong sumaya si Ramon. Dahil sa unang pagkakataon, ang babaeng pinapangarap niya ay susuportahan siya sa kanyang pangarap. Yun ay walang iba kung hindi si Jessie. Sa tuwing umuwi galing sa trabaho si Ramon, dito siya nagpa-practice na kumanta. Malayo pa naman kasi ang magaganap na singing contest sa telebisyon. Kaya may pagkakataon pa siya para makapaghanda. Nagulat pa nga siya nang magboluntaryo ang kanyang nobya na turuan siya na umawit. Nalaman niya na naging champion pala ito sa iba't ibang kategorya sa kanilang probinsya noon. Masyado lamang palang humble ang kanyang nobya dahil hindi nito kaagad nabanggit sa kanya iyon. Mas magaling pa pala itong umawit kaysa sa kanya. Kaso nga lang, ay tinatago lamang nito ang talento. Pero dahil sa pagiging humble nito, ay nagawa nitong isikreto ang patungkol doon. Samantala, patuloy ang nararamdamang pananakit ng ulo ni Jessie. Habang tumatagal ay mas lalong gumagrabe ang kanyang nararamdaman. Nagpapakimo na rin siya minsan tuwing day off niya at hindi ito alam ni Ramon. Nangungutang na lamang siya ng pera sa medyo may kaya niyang kaibigan na si Lian. Ito lamang ang nakakaalam ng kanyang lihim. Bakit hindi mo na lang ipagtapat sa kanya, friend? Nako, mahirap kaya ang may tinatago. Payag sa kanya ni Lian. Nasa apartment niya ito at bumibisita sa kanya. Kaya naman tumugon siya sa payo ng kanyang kaibigan. Ayaw ko siyang bigyan ng alalahanin, friend. Mahal ko siya kaya gusto ko ay palagi na lamang siyang masaya. So, kapag nasa harapan ka niya ay naglalakas-lakasan ka at ipinapakita mo na wala kang sakit. Mahirap ang ganyan, friend. Sa karapatan niya rin na malaman yan, lalo na't boyfriend mo siya at hindi na siya ibang tao sa'yo. Dahil dito ay napaisip ng malalim si Jessie kung dapat na ba niyang ipagtapat ang totoong nararamdaman sa kalusugan. Samantala, sumapit na rin sa wakas ang singing contest sa telebisyon. Niyaya ni Ramon si Jessie na manood sa gagawin niyang pagtatanghal. Pinaunlakan naman ito ng dalaga. Nang makatungtong na nga ng stage si Ramon, kinanta niyang muli ang pambato niyang awitin na It's Sad to Belong. Kitang-kita sa mukha ng mga audience at pati na rin ng mga husgado ang labis na pagkamangha sa kanyang boses. At noong matapos niyang umawi, ay nagpalakpakan ng mga tao kabilang na rin si Jessie na proud sa kanya. Napili siya ng mga orado upang makapasok sa finalist. Kaya't naglulundag sa tuwa si Ramon. Dito niya mas nakita ng malinaw ang kanyang tagumpay. Pag-uwi sa bahay kasama si Jessie, ay nag-celebrate sila para sa pagpili sa kanya ng mga orado. Nagtulungan sila sa pagluluto ng kanyang kapatid na si Ruel. Malugod naman siyang binati ng kapatid sa nalalapit na tagumpay. Basta kuya, galingan mo lang sa final ha. Pati pa nito sa kanya. Oo naman, ako pa ba? Wala ka bang tiwala sa akin? Basta nandyan si Jessie, ibubuhos ko ang lahat para manalo. Hindi ba sweetheart? Pero nang lingunin niya si Jessie, nasilayan niya itong napasapo sa noo. Anong nangyari sa'yo, sweetheart? Nag-aalala niyang tanong rito. Sumasakit ang ulo ko. Sobrang kirot. Tumaraing na tugon ni Jessie at maya-maya pa ay bigla itong nawalan ng malay. Mabuti na lamang ay nasalo ni Ramon. Dinala nila ito sa pinakamalapit na ospital. Talagang nagkukumahog sa Ramon dahil sa labis na pag-aalala sa kanyang nobya. Agad namang nagkamalay si Jessie
At dito na sa kanya inamin ang patungkol sa karamdaman. Halos gumuho ang mundo ni Ramon nang malaman niyon. Hindi siya makapaniwala sapagkat meron pala itong malubhang karamdaman. Kaya naman ipinangako niya kay Jessie na ipapanalo ang singing contest upang may pangdagdag sa pagpapagamot nito. Para naman gumaling na ito at magkasama pa sila ng matagal dito sa mundo. Hindi niya na ito'y sinama pa. Sa halip, ang kapatid na lamang ang isinama niya. Ipinagpahinga niya na lamang muna ang kanyang kasintahan sa bahay at pinagpanood ng TV. Noong singing contest na, ay binuhos lahat ni Ramon ang kanyang lakas at pati na rin ang galing sa pagkanta. Hindi niya akalain na masusungkit pa niya ang championship. Dahil dito, ay labis siyang nagpasalamat sa Diyos sapagkat ibinigay sa kanya ang isang napakalaking biyaya. May pampagamot na rin sa wakas ang kanyang nobya. Ipinakimo niya ang nobya at nakikita niya naman na medyo hindi na ito gaanong dumaraing. Hanggang sa bandang huli, idineklara ng doktor na naging stable na ang lagay ni Jessie. Kaya naman tuwang-tuwa si Ramon. Nagbunga rin sa wakas ang pagsusumikap ko, sweetheart, dahil umayos na rin sa wakas ang pakiramdam mo. Pahayag ni Ramon. Napangiti na lamang si Jessie habang nagsasabi ng, "Maraming salamat talaga sa iyo, mahal. Proud na proud ako sa iyong naging tagumpay. Marahil ay hindi mo pa alam pero ipinagmamalaki kita sa buong mundo." Dahil dito, ay hinalikan niya ang kanyang nobya sa may noo nito. Samantala dahil sa pagiging grand champion ni Ramon, ay nakilala na siya sa buong bansa. Kapag nagtungo sila ni Jessie sa mall o naglalakad sa daan, ay maraming nagpapapicture sa kanya. Pero sa kabila ng tagumpay na ito, ay nananatiling nakatapak ang mga paa niya sa lupa. Hindi siya naging mayabang na gaya ng iba. Hindi naman minamasama ni Jessie ang mga nagpapapicture sa nobyo, sapagkat naiintindihan niya ang pagiging sikat nito. Hindi rin siya nagsiselos kahit na babae ang nagpapapicture sa binata. Samantala nagtayo ng negosyo si Ramon. Ito ay matatagpuan sa tapat ng kanilang bahay. Isa itong bentahan ng music instrument. Bilang mga awit, ay mahilig rin sa ganito si Ramon. Hindi kompleto sa pagiging mga awit kapag wala ang mga instrumento. Kaya't para sa kanya, ito ang pinakamahalagang kasangkapan sa mundo ng industriyang ito. Samantala dumating ang isang pagkakataon na hindi niya inaasahan. Paano ba naman kasi, bigla siyang nilapitan ni Thea na hindi niya nga alam kung papaano nito nalaman ang kanyang address. Basta't natagpuan niya na lamang ito na nagpapa-autograph sa kanya. Hindi naman siya nagpakita ng kabastusan. Pinagbigyan niya rin ito kahit na ayaw niya na itong makita pa. Tuwang-tuwa naman ang babae, sapagkat hindi siya nito tinanggihan. "Maraming salamat, Ramon. The best ka talaga." Wika nito at nagulat siya nang bigla pa siya nitong yakapin. Maraan niya itong itinulak habang nagsasabi ng, "Teka, Thea, mabaho ako dahil hindi pa ako nakakaligo. At isa pa, masakit ang katawan ko kaya pasensya ka na." "Ayos lang kung mabaho ka. Ikaw naman ang champion sa singing contest eh." Payag ni Thea na halatang nilalandi siya. Mabuti na lamang ay lumapit si Jessie at pumulupot sa kanyang nobyo. "At sino naman ang babae niyan?" Mataray na tanong ni Thea. Taas baba ang tingin nito sa katawan ni Jessie. "Siya ang babaeng papakasalan ko balang araw. Siya ang girlfriend ko," tugon ni Ramon. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Thea sa nalaman. Hindi nito inakalang may nobya na pala siya at hindi nagtagal ay umalis na rin ang babae. Kaya naman nakahinga ng maluwag si Ramon. "Grabe naman ang babae niyan, sweetheart. Sumikat ka lang ay ganoon na siya," sambit ni Jessie. "Hanggang tingin na lang siya. Saka may nagmamay-ari na ng puso ko." "Abay, sino naman yun? Kilala ko ba yan?" Pagmamaang-maangan pa ni Jessie habang nakangiti. "Hindi ikaw," tugon ni Ramon. "Totoo ba yung sinabi mo kanina? Na ako ang papakasalan mo?" "Totoo yun. Akin na yung kamay mo at itatapat ko sa dibdib ko." Pahayag niya. Ginawa niya nga ang bagay na yon. "Napapakinggan mo ba ang tibok ng puso ko? Ikaw ang sinisigaw niyan." Sabit pa niya sa dalaga. Bigla namang natawa si Jessie habang nagsasabi ng, "Paano ko mapapakinggan yung tibok ng puso mo? Eh hinawakan ko lang naman ang dibdib mo." "Bakit? Ayaw mo bang itapat ang tenga mo sa dibdib ko? Sigurado akong maririnig mo na." Sambit ng binata. Yun naman ang bagay na ginawa ng dalaga. Dahan-dahan niyang itinapat ang tenga sa dibdib nito. Narinig niya nga ang napakabilis ng tibok ng puso nito. Nagulat siya nang biglang hinawakan ni Ramon ang kanyang balikat at ang kasunod niyon ay ang kanyang muka.
Nagkasalubungan ang kanilang mga tingin at hindi nagtagal, hindi na nila namamalayan na nagkakalapit na pala ang kanilang mga mukha hanggang sa tuluyan nang maglapat ang kanilang mga labi. Dito nila nilasap ang walang hanggang tamis ng kanilang pagmamahalan. Mas lalong patuloy pumilis ang pagtibok ng kanilang mga puso. Nagtagal ng 1 minuto ang kanilang halikan. Hanggang sa bandang huli ay kumalas na rin sila. Lagi mong tatandaan, sweetheart, na ikaw lang ang pinakamahalaga sa buhay ko at ikaw lang rin ang iibigin ko habang buhay. Sambit ni Ramon. Oo, tatandaan ko yan. At isa pa, ay nararamdaman ko naman yon, sweetheart, na totoo ang mga sinasabi mo. Tugon ni Jessie. Samantala sa kabilang dako, ay may nabubuong balak si Thea. May girlfriend ka na pala, Ramon, ha? Tignan na lang natin kung saan mapupunta ang syota mo. Wika niya sa sarili habang nagmamaneho ng sasakyan. Maya-maya pa ay napangisi siya ng makahulugan. Samantala dahil hindi pa man ganap na magaling si Jessie, ay sa bahay muna ito ni Ramon nakatira para maantabayan ng binata. Meron pa naman kasi silang bakanting kwarto. Kumusta na pala si Ate Jessie, kuya? Ayos na ba talaga yung pakiramdam niya? Tanong ni Roel. Magkasama kasi sila sa isang kwarto noong oras na yon. Ayos na siya, Roel. Ang sabi ng doktor ay stable na raw ang kanyang lagay. Kinakailangan na lang ng linggo-linggong check-up. Samantala sa kabilang dako, merong ipinag-utos si Thea sa 3 kalalakihan. Kapag natukot niyo yung pesting babaeng yun, babayaran ko kayo ng malaking halaga. Pwede na kayong hindi magtrabaho ng ilang mga buwan. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Maliwanag na maliwanag po. Halos sabay-sabay na pahayag ng 3. Kaya ano pang itinatayo-tayo nyo dyan, ha? Magsikilos na kayo. Makapangyarihang utos ni Thea. Samantala, wala namang kamalay-malay si Ramon na meron na palang binabalak na masama si Thea laban sa kanyang minamahal na nobya. Pero sa likod nito, araw-araw naman siyang nananalangin sa kaligtasan ng mga minamahal niya sa buhay. Nagtitiwala siya ng sobra sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Naniniwala siya na hindi sila pababayaan ng nasa itaas. Ito ang magpoprotekta sa kanila. Kaya naman araw-araw siyang nananalangin sa kanilang kaligtasan. Samantala kinabukasan, naisipan ni Ramon na mamasyal sila ni Jessie kasama si Ruel. Pumayag naman ang dalawa. Total ay pareho naman silang may libreng oras. Napagpasyahan nila na magpunta sa beach upang doon ay magliwaliw. Sa kabilang dako, nang makapunta na nga roon ang mga inutusan ni Thea, nagulat sila nang malaman na walang tao sa bahay. Lingid sa kanilang kaalaman, ay nag-outing ang 3. Kaya naman agad nila itong ipinagbigay alam kay Thea. Mabilis namang uminit ang ulo ng babae at nagsabing hanapin si Jessie. Agad namang sumunod ang mga kalalakihan kahit wala silang ideya kung saan ang mga ito mahahanap. Napagtanungan na rin nila ang mga kapitbahay ni Ramon ngunit walang makapagsabi kung nasaan ang mga ito. Pinuntahan rin nila ang inuupahang apartment ni Jessie ngunit maski roon ay wala ito. Dahil dito ay sinabi nila kay Thea na mukhang nag-outing ang mga ito. Napaisip naman roon ang babae at napagtantong tama nga naman ang sinabi ng mga inutusan niya. Sige, hintayin niyo na lamang sila na makabalik at sa oras na nandiyan na si Jessie, tukutin niyo na siya. Makapangyarihang utos ni Thea sa kabilang linya. Umuo naman ang mga ito at nangakong gagawin iyon. Baka may matay ka kapag nag-swimming na tayo, ha, sweetheart? Makakasabay ka ba sa amin ni Roel na makapaglangoy? Tanong ni Ramon. Oo naman, yakang-yaka ko naman. Sa kasabi naman ng doktor, diba, na maayos na ang lagay ko, kaya wala nang magiging problema. Nakangiting tugon ni Jessie. Dahil dito, ay nagpasya nga si Ramon na isama nga ito sa paglangoy. Sapagkat gusto niya rin namang magkaroon sila ng magandang sandali ni Jessie sa dagat. Kaya hindi niya palalagpasin ang pagkakataon na iyon. Nakikita niya naman na masaya si Jessie, kaya't alam niyang walang magiging problema. Kaya naman nakasama niya nga sa paglangoy ang dalaga. Sabay pa nga sila na mag-swimming. Samantala lingid sa kaalaman ni Ramon na kaya nakakapag-utos na ng tao si Thea dahil nakapangasawa ito ng isang mayamang negosyante. Kaya't nagmistulang kaya na itong paikuti ng daigdig sa kanyang mga kamay. Pero hindi alam ng kanyang asawa ang pinagagagawa niyang iyon sapagkat sa oras na malaman nito iyon, ang paghiwalay ang kanilang sasapitin. Ibig nitong sabihin ay mawawala na siya ng pera mula kasi nang maging sila sa lalaki na lamang siya umaasa. Kumbaga ay ginagawa niya lamang itong katisang baka. Wala siyang pagmamahal na nararamdaman dito.
Masyado lamang siyang wise kaya't nagpakasal sa taong hindi niya naman gusto. Gusto niya ay magkaroon ng seguridad ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapakasal sa mayaman. Kaya naman nagawa niya ang mga ganoong bagay. Samantala, ilang oras ring nagtampisaw sa dagat ang tatlo, bago ang mga itong umahon at nagpagpasyang kumain. Marami silang baong pagkain kaya naman nagsalo-salo na sila. Napakasaya nila. Dahil noon lang sila nakaranas ng ganoong klaseng buhay. Kaya't labis na nagpasalamat si Ramon sa Diyos. Nang dahil kasi sa kanyang talento, ay nagkapera na siya. Kaya't may balak na siyang sumali ulit sa susunod. Gusto niya na kasing makabili ng mas malaking bahay at lupa. Gagawin niya rin ito para sa kanilang dalawa ni Jessie. Gusto niya rin kasi na mabigyan ito ng magandang buhay. Lalo na't may sakit pa naman ito, kaya't pinahinto niya rin sa trabaho. Ayaw ni Ramon na puwersahin ang katawan ni Jessie. Tutol ang dalaga sa una na pinapahinto niya ito sa trabaho. Subalit sa kanyang pangungulit, ay napapayag niya rin ito sa bandang huli. Iniisip rin kasi ni Jessie ang kanyang kalusugan. Paulit-ulit namang pinapaalala ni Ramon na huwag ituring ang sarili na naiiba para hindi na ito mahiya pa. Samantala, 2 araw rin silang nasa beach na yon. Paano ba naman kasi ay umupa ng cottage si Ramon? Nasulit naman nilang 3 ang bawat sandali. Paano ba naman kasi ay napakaganda ng dagat at napakasiriwa pa ng simoy ng hangin. Kaya't sobra silang naiengganyo. Marami ring mabibiling pagkain roon. Napakasarap pa at karamihan ay mga seafood. Napakalinamnam ng sauce ng seafood. Nagmukbang pa nga silang 3. Kaya naman sa loob ng 2 araw ay busog na busog talaga sila. Para sa kanila iyon na ata ang pinaka-perpektong lugar na kanilang napuntahan sapagkat hindi lang mata ang mabubusog, pati na rin ang kanilang tiyan. Nang makauwi na nga sila sa bahay, nagulat sila dahil may nakapalibot na mga kalalakihan sa kanila. Nakatakip ang mga mukha ng mga ito at nakasuot pa ng itim. Anong kailangan nyo sa amin? Palaban na tanong ni Ramon. Ibigay mo lang sa amin ang girlfriend mo. Walang magiging problema pa. Payag ng isang lalaki. Nagulat silang 3 nang maglabas ito ng baril. Pero mabilis na nag-dial ng police hotline si Ramon. Nagkataon naman na malapit lamang ang police station sa kanilang lugar, kaya't nakapunta kaagad ang mga ito at nahuli ang mga lalaki. Sinampahan ito ni Ramon ng malalaking kaso. Patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis kung ano ang posibleng motibo ng mga ito sa tangkang pagdurukot sa babae. Grabe naman, sino kaya yung taong gusto akong ipatukot? Maski ako sweetheart ay hindi ko alam. Mahirap rin namang mamintang, kaya simula ngayon, huwag ka munang lalabas ha, nang hindi ako kasama. Paalala ni Ramon, at napatango na lamang si Jessie. Samantala sa kabilang dako, ay napapakamot ulo na lamang si Thea. Inis na inis sa katangahan ng mga nautusan niya, kaya't napapamura siya ng mag-isa na lamang sa sobrang galit. Narinig naman niyon ang kanyang asawa. Honey, may problema ka ba? Tanong nito. Nabigla siya sa biglaan nitong pagsulpot. Ngunit agad naman siyang tumugon. Wala naman, honey. Kung gano'n, honey, kapag may problema ka, sabihin mo lang sa akin ha. Payag ng lalaki. Napatango na lamang si Thea. Samantala, napilitan na bumili ng baril si Ramon para may pamproteksyon siya sa mga mahal sa buhay. Hindi niya palalagpasin ang nangyaring iyon dahil iyon na nga ang senyales upang ingatan ang kanyang pamilya. Hindi ko nahayaang mangyari pa ulit yun. Nawala na ang mga magulang ko at hindi ko papayagan na pati ang girlfriend ko ay maglaho sa akin. Ipaglalaban ko siya hanggang sa kamatayan. Bulong niya sa kanyang sarili. Samantala, marami siyang pinagdaanan para makakuha ng lisensya ng baril. Sa bandang huli, nakakuha na rin naman siya. Kaya naman lagi niya nang daladala ang kanyang armas. Alam naman ni Jessie at Ruel ang patungkol roon. Ipinag-iingat lamang siya ng mga ito patungkol sa paghawak ng baril. May ilan na rin kasing napapabalita na dahil sa maling paghawak nito ay nakadisgrasya ng ibang tao o kung hindi naman kaya ay ang sarili niya mismo. Nakikinig naman si Ramon sa dalawa. Samantala, dahil nakulong na ang 3 inutusan Thea, kumuha naman siya ng panibagong gagawa ng kagustuhan niyang mangyari. Sinisigurado niyang hindi nasasablay ang mga ito at piyesada sa pandurukot. Patuloy namang inimbestigahan ng mga pulis ang 3 hanggang sa may inamin na nga ang isa roon. Ayon dito ay nautusan lamang sila ng Thea. Nais itong ipadukot si Jessie para mapasa kanya ang manos si Ramon sapagkat baliw na baliw ito sa lalaki. Ayaw nitong magkaroon ng nobya ang lalaki. Agad na nalaman ni Ramon ang patungkol roon.
dahil ipinarating kaagad sa kanya ng pulis. Kaya naman nagsampa siya ng kaso laban kay Thea. Hindi niya ito mapapatawad. Gusto niyang makulong ang babae. Tinatanggi naman ni Thea ang patungkol roon. Ani nito ay paratang niya lamang iyon at walang katotohanan ng kanyang ibinibintang. Sino naman umano ba siya upang habulin ng mga babae? Isa lamang siyang hampaslupa. Kaya naman nang dahil sa pangyayaring iyon, para hindi na mapaghalataan, ay inurong na ni Thea ang kanyang ipinapagawa. Mabuti na lamang ay hindi pa nakakarating sa asawa niya ang balitang iyon dahil sa medyo kumakalat na ito. Pero ganoon pa man, ay binayaran pa rin naman niya ang mga taong kinuha niya. Sa ibang araw na lamang umano nila gagawin ang pinapagawa. Kumbaga ay magpapalamig na lamang muna sila ng sitwasyon para hindi na siya mapaghinalaan pa. Saka mawawala sa kanyang yaman ng asawa sa oras na malaman ito. Maswerte na nga lang siya sapagkat busy ito sa trabaho. Wala itong ibang iniisip kung hindi puro trabaho at nawawalan na rin ito ng time sa kanya. Kaya ito ang dahilan kung bakit naghahanap siya ng ibang lalaki. Mas pipiliin niyang doon na siya sa matagal niyang gusto. Yun ay walang iba kung hindi si Ramon. Hindi niya lamang ito sinagot noon dahil sa ito ay mahirap lamang. Mas mahalaga kasi para sa kanya ang pera. Pangalawa lamang roon ay ang pag-ibig. Kaya't hindi na nakapagtataka kung ano ang mas inuna niya. Hindi naman siya nagkamali ng napili. Naging stable na ang kanyang buhay. Hindi na siya ngayon mahirap gaya ng dati. Nakamit na rin niya ang mga luho gaya ng mga mamahaling sasakyan, mamahaling relo at mamahaling bag at ang mga mamahaling alahas na inireregalo sa kanya ng kanyang mister na hindi niya naman talaga minahal ng totoo. Ngayon ay nakamit na niya ang lahat. Hindi pa siya kontento. Ngayon ay may masamang balak pa siya sa asawa. Lalasunin niya ito at kapag ito ay namatay, siyak na mamanahin niya ang negosyo nito at mabibili niya na rin pati si Ramon. Si Thea kasi ang tipo ng tao na masyadong pasikat. Unti-unti na kasing sumisikat si Ramon, kaya naman gusto niya na itong makarelasyon para maisama na rin siya sa kasikatan nito. Samantala, naghanap ng mahusay na abogado si Ramon upang mapatunayan na si Thea ang utak ng tangkang pagpapadukot kay Jessie. Yung nakaraang mga kaso kasi na isinampa niya rito ay nabasura lamang dahil sa mga may magaling na abogado ang babae. Sisiguraduhin ni Ramon na yung bagong abogado na makukuha niya ay may mapapala na siya. Hanggat nasa labas pa kasi ng kulungan ng babae ay hindi siya makakampante hanggang sa nakakuha na nga siya ng abogado. At ang pangalan nito ay Attorney Henry. Magaling ito at naiparating ang ginawa ni Thea sa asawa nito. Napaniwala ng abogado ang asawa ni Thea at ipinamulat ito sa katotohanan. Labis na nagalit ang mister. Nag-away sila ni Thea. Hindi na magawang mabilog ang ulo ng mister. Kaya't sa bandang huli ay nagkahiwalay sila. Nag-file ng annulment ang lalaki hanggang sa tuluyan na nga silang nagkahiwalay. At sa kanilang pagkakahiwalay, pinawi ng lalaki ang mga naibigay nito at pati na rin ang bank account nito. Dahil sa wala ng kapera-pera si Thea, naipanalo ni Ramon ang kaso at nagawa niyang maipakulong ang babae. Pero may naging sumpa si Thea habang siya ay nasa loob ng selda. Hindi ko man naipadukot si Jessie, pero sinusumpa ko na kapag nakatakas ako dito, mapapatay ko na si Jessie. Magiging akin ka na rin, Ramon. Magiging akin ka lang. Matapos itong sabihin niyon, ay ngumiti pa ito ng makahulugan. Mababa ka sa kanyang mukha ang pagpupursige na matutupad balang araw ang kanyang maitim na binabalak. Sa sobrang pagkapatay niya kay Ramon, kagustuhan na nitong pumaslang ng tao kahit pa mapunta siya sa impyerno. Samantala noong meron na ulit na audition sa singing contest, ay napagpasyahan ni Ramon na sumali ulit. Pangako sweetheart, masusungkit ko ulit ang grand champion at sa oras na mangyari yon, magpapatayo na ako ng sariling bahay natin tapos magpapakasal na tayo. Sambit ni Ramon habang hawak-hawak ang kamay ng nobya. Napangiti naman ang dalaga habang nagsasabi ng, ipagdarasal ko ang katagumpayan mo, sweetheart. Pero teka, anong ibig mong sabihin sa sariling bahay natin? Ibig mo bang sabihin hindi mo papatirahin ang kapatid mong si Ruel? Abay kawawa naman siya. Natawa naman ang lalaki habang nagsasabi ng, syempre papatirahin, kapatid ko yun eh. Ang ibig ko lang sabihin ay tayong tatlo ang magpapatayo ng bahay para may sarili na tayo. Kung hindi mo pa naitatanong, hindi naman namin ito bahay. Nangungupahan lang naman kami rito. Ah, ganun ba? Hindi ko kasi napansin na nagbabayad kay buwan-buwan sa may-ari nitong bahay. Muling natawa ang lalaki habang nisabi ng,
Si Ruel kasi ang pinapabayad ko. Doon kasi sa kabilang bayan ng tirahan ng landlady. Sa kanilang pag-uusap, naramdaman ni Jessie na kumikirot ang kanyang ulo. Hindi naman siya nagpahalata na may nararamdaman siya dahil ayaw niyang bigyan ng alalahanin ng nobyo. Umaasa kasi ito na tuloy-tuloy na ang kanyang paggaling. Samantala sa susunod na linggo na magaganap ang audition, ayon sa napagtanungan ni Ramon, pwedeng sumali roon ang nag-champion na. Sa katunayan kasi, puro magagaling na ang mga nag-audition o nanggaling rin ang mga ito sa kampyonato. Kaya naman sa loob-loob ni Ramon, makakapaghanda at practice pa siya habang abala rin siya sa kanyang tindahan. Samantala sa pagsapit ng hapon, habang nasa sariling kwarto na si Jessie, tinawagan niya ang kaibigan niyang si Lian. Nabanggit niya ang mga naranasan kanina. Bakit hindi mo naman yun binanggit sa boyfriend mo? Takang tanong ni Lian sa kabilang linya. Malapit na kasi ang audition niya, friend. Ayoko naman ng dahil lamang sa akin ay hindi matutuloy ang kanyang pagsali doon sa singing contest. Ayoko siyang abalahin, friend. Paliwanag ni Jessie. Ganun ba? Sasali na naman pala siya sa singing contest? So, anong plano mo? Ipapatingin mo pa ulit yan? Nako, delikado ang sakit mo, friend. Dapat talagang antabayanan yan. Sambit naman ni Lian. Okay, papacheck up ko na nga ito't mamaya na. Nako, kailangan kitang samahan, friend. Baka kung ano pa ang mangyari sa isdaan. So, anong ipapaliwanag natin kay Ramon kapag nagpunta ako dyan mamaya? Sasabihin ko, magsha-shopping tayong dalawa. Nako, sana nga kumana yun mamaya. Payag ni Lian. Hanggang sa nangyari na nga ang pagkakataon na yun. Napaniwala naman nila si Ramon na magsha-shopping lamang sila kahit pumayag ito. Ipinag-ingat na lamang si Jessie at sinabihang huwag magtatagal. Kaya naman nakapunta sa ospital ang dalawa. Nakapagpa-check up na si Jessie at ito na naman, nalaman mula sa doktor na kumakalat na naman ang cancer cells. Nangangamba itong maging stage 3 kapag hindi nagsagawa ng panibagong therapy na gagawin sa kanya. Nagkakahalaga ito ng malaking halaga. Hindi tuloy malaman ni Jessie kung saan kamay ng santo niya ito kukunin ang ganoong napakalaking halaga ng pera. Bakit ayaw mo mangutang sa boyfriend mo? Huwag ka nang mahiya sa kanya. Alalahanin mo na kalusugan mo ang nakataya rito. Hindi ka naman mangungutang sa kanya na para sa luho lang. Pakatandaan mo, may isa lang ang buhay. Payo sa kanya ni Lian. Papauwi na sila ng sandaling iyon. Ayoko, friend. Sobrang nakakahiya talaga sa kanya. Kung alam mo lang, talagang marami na siyang naitulong sa akin Napabuntong hininga ni lamang si Lian habang nisasabi na, ay nako, ewan ko sa'yo, pinapayuhan na nga kita Wala akong may papautang sa'yo, friend. Alam mo naman hindi ba, na mahirap pa ako sa daga. Wala na akong trabaho ngayon kaya wala na akong pera gaya ng dati. Inaasahan ko na lang muna ngayon yung parents ko. So, anong gagawin mo? Mangungutang ako sa dati kong amo sa bar. Mabait naman yon. Kahit malakas ang kutob ko, napapautangin ako noon. Muling napabuntong hininga si Lian habang nagsasabi ng, sana nga'y mapautang ka. Naku, hanggang dasal na lamang ang may tutulong ko sa iyo, friend. Ipagdarasal ko na sana ay pautangin ka. Pasensya ka na Mahirap na kasi ang kaibigan mo Bahagya namang natawa si Jessie habang nagsasabi ng, ayos lang, friend. Naiintindihan naman kita at hindi mo naman obligasyon yon. Napakahalaga na rin sa akin ang panalangin mo. Maraming salamat, friend Sambit niya sabay yakap sa kaibigan. Gumanti naman ito ng yakap sa kanya. Samantala, ginawa nga ni Jessie na mangutang sa dating amo kahit na matagal-tagal na siyang hindi nakakapasok rito. Pero nagulat siya nang pagpunta niya roon. Hindi na ang dating amo ang masisilayan kung hindi ang asawa nito na lalaki. Ang pangalan nito ay Mr. Leonardo. Ito na pala ang bagong nangangasiwa sa bar. Agad niya namang sinabi ang patungkol sa kanyang karamdaman. At syempre, nabanggit niya ang tunay niyang sadya. Napangiti naman ang lalaki sa sinabi nito. Napapautangin siya subalit merong kondisyon. Syempre, tatanong niya kung ano ang magiging kapalit ng kanyang pangungutang. Ikinagulat naman niya ang narinig mula sa lalaki. Ibigay mo ang sarili mo sa akin at pangutangin kita. Dito niya napagtanto na manyakas pala si Mr. Leonardo. Ayoko po. At bakit ko naman po gagawin yun? May boyfriend na po ako at may asawa na po kayo. Ang gusto ko lang po ay mangutang. Kung kagustuhan nyo, yun lang naman po ang sadya ko sa inyo, sir. Paliwanag ni Jessie. Natawa naman ang lalaki habang nasasabi ng,
Teka, sino ba ang boyfriend mo? Kung papayag ka, gagawin ko na lang libre. So ano, game? Alok pa sa kanya ni Mr. Leonardo habang ito ay nakangisi at naglalaway sa kanya. Binanggit naman ni Jessie ang pangalan ng nobyo at talagang tumanggi siya sa gusto nitong mangyari. Hindi na gusto ni Mr. Leonardo ang kanyang pagtanggi. Nasa loob siya ng opisina nito at nagulat siya nang bigla siya nitong hablutin sa braso. Sa palagay niya ay nagtatangka itong halayan siya. Kaya naman nagsisisigaw siya at umaasang may makakarinig sa kanyang saklolo. Nabigla siya nang takpan nito ang kanyang bibig. Kaya naman ang ginawa niya ay kinagat ito. Napahinda sa sakit ang lalaki. Napabitaw ito sa kanya. Dito siya lumikha ng ingay at nagulat siya nang may dumating ng mga pulis kasama rin ng mga ito ang nobyo niya. Agad namang nahuli ng mga pulis si Leonardo. At noong tignan ni Jessie si Ramon, kitang-kita niya na nakasimango dito at halatang may sama ng loob sa kanya. Kinutuban si Jessie na baka nabanggit ni Lian ang patungkol sa pagpunta niya roon sa lugar. Samantala, sa kabilang dako ay napapulong na lamang si Lian sa kanyang sarili. Sana hindi magalit si Jessie sa akin. Sinabi ko kay Ramon. Cargo de konsensya ko kasi kapag hindi ko siya napautang eh. Samantala noong nasa bahay na sila, kinumpronta siya ni Ramon. Bakit lumapit ka sa ibang tao at hindi sa akin na boyfriend mo? Bakit mo ginawa yon? Bakit? Napatulala si Jessie. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag sa binata. Kasi nahihiya ako sa iyo, kaya nagawa ko ang bagay na yon. Paano ba naman kasi? Marami ka nang naitulong sa akin, sweetheart. Pasensya ka na. Sana mapatawad mo ko. Maluwalo ang payag ni Jessie. Kaya lumapit ka sa manyakis na yon? Mabuti na lang at nabanggit sa akin ni Lian ang lahat. Saka alam mo ba, simula nang hindi na si Mamang namamalakad sa bar na yon, gumagawa na ng illegal na gawain yung asawa niya. Kaya nang malaman ko na daw ang punta mo, nagtimbre na ako sa mga pulis. Saka bakit ka naiiya sa akin ha? Ilang ulit ko pang sasabihin sa'yo na hindi ka na naiiba sa akin. Pamilya na tayo, sweetheart. Ikaw na kasi ang papakasalat ko balang araw. Naantig ang damdamin ni Jessie sa mga binanggit ng kanyang nobyo. Kaya naman lumapit siya rito at niyakap niya ito. Gumanti rin naman ng yakap ang lalaki. Maluwa-luwa pa nga ang mga mata ni Jessie habang sila ay magkayakap. Ipinatingin at ipinagamot nga ni Ramon si Jessie gamit ang sarili niyang bulsa. Napunan niya ang mga treatment ng dalaga at ayon naman sa doktor, nababawasan na umano ang cancer cells nito sa katawan. Malabo na umano ang tsansang maging stage 3 ito. Kaya naman tuwang-tuwa ang magkasintahan sa magandang balita na iyon. Noong sumapit ang audition ni Ramon, ay ginalingan niya rito hanggang sa siya ay napili. At sa bandang huli ay nakamit niya ang gantimpala. Yun na ata ang pinakamasayang sandali niya sapagkat naging milyonaryo na siya. Kaya't ginamit niya yon para makapagpatayo ng malaking bahay. Naganap rin siya ng mahusay na doktor para ganap ng gumaling si Jessie. Mapalad naman siya na makatagpo. At ito ay walang iba kung hindi si Dr. Santiago. Isa itong mahusay na doktor. Talagang mabusising inooperahan at ginamot si Jessie. Hindi nagtagal ay ganap nang gumaling si Jessie. Nawala na ang cancer cells nito sa katawan. Naging cancer-free na siya ngayon. Pero lingid sa kaalaman nila ay meron dapat silang paghandaan na matinding pagsubok. Ito ay walang iba kung hindi ang pagkatakas ni Thea sa bilangguan. Sa wakas ay nakalaya na rin ako. Ngayon ay sa akin ka na, Ramon. Samantalang ang girlfriend mo ay mamamatay na. Nakangising pahayag ni Thea sa sarili. Nakatakas siya dahil sa pagtutulungan nila ng mga kakosa niya. Nakatakas silang lahat. Samantala habang nagdidilig si Jessie ng mga pananim sa bago nilang tahanan, nagulat na lamang siya nang merong dumakma sa kanya. Nasa likod niya ito, kaya't hindi niya makita. Ang alam niya lang ay merong kutsilyo na nakatutok sa kanyang tagiliran. Batid niyang kutsilyo ito sapagkat nararamdaman niya na matulis ang dulo nito. Marahil konting galaw niya lamang ay matutusok o masasaksak siya nito. Sino ka? Bakit mo ako tinututukan ng patalim? Palabang tanong niya rito. Huwag mo nang alamin pa. Sundin mo na lamang ang gusto ko na layuan mo si Ramon. At kapag nagawa mo yon, ay hindi kita papatayin. Sampit ni Thea. Bahagya ng kinabahan si Jessie. Nararamdaman niya kasi na mamatay tao ito. Isa pa, ay wala rin siyang mahingan ng tulong sapagkat may pinuntahan si Ramon. Samantalang si Roel naman ay nasa school pa. Kung sino ka man, ay gusto kong sabihin sa'yo na hindi ko lalayuan si Ramon. Ilang beses niya nang pinatunayan ang pagmamahal niya sa akin. Ilang ulit niya na akong ipinaglaban.
Kaya ngayon, ako naman ang magpapakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Hindi mo ako matatakot kung sino ka man. Kahit patayin mo ako, ay hindi ko siya tatalikuran dahil mahal na mahal ko siya. Palaban na pahayag ni Jessie. Aba, matapang ka ah. Akala mo nagpipiro ako? Hoy, hindi no? Kaya hetong sa'yo. Pahayag ng babae. Sabay unday nito sa kanya ng saksak sa may tagiliran niya. Samantala, kakarating pa lamang ni Ramon dahil may pinuntahan siya kanina. At nang pagbaba niya ng motorsiklo, nasilayan niya ang kalunas-lunas na pangyayari kung saan ay hawak ni Thea si Jessie at kitang-kita niya na duguan na ang kanyang nobya. Sinaksa kasi ito ni Thea. Pinunot ni Ramon ang kanyang baril at pinaputukan sa paa si Thea. Matigil lamang ito sa ginagawang pananaksak. Napainda naman si Thea. Namimilipit itong natumpa sa lupa at kasabay rin na nalaglag ang hawak na patalim. Agad namang dinaluhong ng yakap na Ramon ang kanyang nag-iisang nobya. Tumawag na rin siya ng mga pulis upang maibalik na sa bilangguan nitong si Thea. Nadakip na rin naman agad ito ng mga alagad ng batas. Samantalang si Jessie ay sinugod sa ICU sapagkat malala ang kondisyon nito. Idagdag pa na maraming dugo ang nawala dito. Dito lang po muna kayo sa waiting area, sir. Sasabihin na lamang po namin kayo mamaya patungkol sa lagay ni ma'am. Sambit ng isang nurse sa kanya. Sige po, pakisabi po kay Doc na gawin niyo po ang lahat, mailigtas lamang po si Jessie. Pakiusap po, umiiyak na payag ni Ramon. Sige po sir, makakarating po at makakaasa kayo. Relax lang po kayo dyan. Huling tugon nito sa kanya dahil pumasok na ito sa ER. Ilang oras na rin naghihintay si Ramon hanggang sa nalapitan na siya ng doktor. Seryosong-seryoso ang mukha nito. Kahit dumadagong-dong ang dibdib niya sa maaari nitong sabihin. Ano pong balita, Dok? Kamusta po si Jessie? Tanong niya at napatayo pa siya sa kanyang kinaupuan. Ayos na siya, sir. Stable na po ang kanyang lagay. Dahil sa narinig, ay halos mapalundog sa tuwa si Ramon. Kulang na lamang ay magmistulan siyang tipaklong sa sobrang saya. Labis-labis siyang nagpapasalamat sa doktor at higit sa lahat ay sa Panginoong Diyos na lumikha. Kaya naman siya na ang nag-alaga kay Jessie. Nakiusap naman ng babae na wag na lamang iparating sa kanyang pamilya ang nangyari dahil tiyak na sobrang mga itong mag-aalala sa kanya. Tutal ay ligtas naman na siya. Sumang-ayon na lamang si Ramon. Inalagaan niya nga si Jessie at hindi nagtagal ay gumaling na nga ito at nakalabas na nga ng ospital. Sinampahan naman ni Ramon si Thea ng panibagong kaso at paniguradong mapapatawan ito ng panghabang buhay na pagkakakulong. Sinisigurado niya na hindi na ito makakatakas pa at sa bilangguan na mabubulong. Hindi nagtagal ay nagpakasal na silang dalawa ni Jessie. Nakadalo naman ang buong pamilya at ang mga kaibigan. Sa isang resort silang dalawa naghanip. Alam mo, sweetheart, napakaswerte ko dahil nagkaroon ako ng asawa na kagaya mo. Sambit ni Jessie kay Ramon habang magkatabi sila sa kama. Abay, bakit naman, sweetheart? Napangiti naman ang matamis ang babae habang nagsasabi ng, dahil sa kang talentadong singer, sweetheart. Hindi lang yon dahil ipinaglalaban mo ako at inalagaan mo pa noong may sakit ako at noong naaksidente ako. Napangiti ng matamis si Ramon habang nagsabi ng, ikaw rin naman, sweetheart eh. Ipinaglaban mo ang pagmamahalan natin at nakuha mo pang itaya ang buhay mo. Doon pa lang ay napakaswerte ko na sa'yo. Bibihira na lang kasi ang makatagpo ng isang taong totoong magmamahal. Yun ay walang iba kung hindi ikaw, sweetheart. At pangako, mamahalin at iingatan kita habang buhay. Ikaw kasi ang reyna ng puso ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal rin kita, sweetheart. Tugon naman ni Jessie. At hindi nagtagal, ay unti-unting nagkalapit ang kanilang mga labi hanggang sa tuluyan na nga itong maglapat. At hindi lang roon natapos ang lahat dahil nauwi sila sa mas mainit pang mga eksena. Samantala, hindi nagtagal ay nagdalang tao na nga si Jessie nang siya ay manganak ng isang gwapong baby na pinangalanan nilang Wancho. Nagtulungan na lamang silang mag-asawa sa lumalago nilang negosyo. Yun ay walang iba kung hindi ang pagtitinda ng mga instrumentong pangmusika. Sa ngayon ay patuloy na rin na umaawit si Ramon at sa katunayan nga niyan ay nagigasta rin siya sa mga TV show. Hindi lang sa loob ng bansa kung hindi sa abroad rin. Doon ay inilalabas niya ng mahusay ang kanyang dalawang talento. Yun ay walang iba kung hindi ang pagmamagic at ang pagkanta. Talaga nga namang maraming naaaliw sa kanya. Kahit kaliwat kanan ang kumukuha sa kanya. Kakaiba kasi ang kanyang performance. Meron pang magic. Malaki ang kinikita niya rito.
na naipangtutustos niya sa kanyang minamahal na pamilya. Nagawa niya na rin ngayon na mapagtapos ang kanyang kapatid na si Ruel.